Nationwide, back-to-back Sunday. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sana tinutulungan niyo ako hanapin ang bagay na gusto ko talagang gawin. Sana sinusuportahan niyo ako at hindi minamaliit. Dinadaman niyo pa yung babaeng mahal ko. Sa oras na umalis ka sa pamamahay natin, wala ka nang babalikan. Hindi mo na kami mga magulang. Hindi ako natatakot kasi wala rin namang mawawala sa akin. Aalis na ako sa bahay na to at hindi niyo ako mapipigilan. Ang pagbabalik loob ay tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan natin. Ito ay isang gawain na bukal sa puso at may pangako na magbabago tungo sa ikabubuti ng ating sarili. Ikaw, kabarangay, nakapagbalik loob ka na ba sa mga tao na nagawan mo ng kasalanan? Pakinggan ang kwento ni Amir sa Barangay Love Stories, #BLS Balik Loob. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Ang pagbabalik loob ay tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan natin. Ito po ay isang gawain na bukal sa puso at may pangako na magbabago tungo sa ikabubuti ng ating sarili. Ikaw, kabarangay, nakapagbalik loob ka na ba sa mga tao na nagawan mo ng kasalanan? Dear Papa Dudut, good afternoon po. Bago po ako dumiretso sa pagbabahagi ng storya ng buhay ko ay pabati po muna ng isang magandang tanghali sa inyo at sa ating mga avid listeners. Katulad nila ay proud po akong sabihin na isa akong certified kabarangay. Kinakaadikan ko po kasi ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ng inyong programa tuwing tanghali. Isang beses ay naisip ko na magpadala ng sulat sa inyo at umaasa po ako na mapili po nyo itong i-ere. Sana po sa bandang dulo ay may aral na matutunan ang mga nakikinig. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Amir. 36 years old at sa kasalukuyan, tinutulungan ko po ang Mama Thelma ko sa pagmamanage ng catering business and party needs namin dito sa Pasay. Family business po namin ito na sinimulan ng mga magulang ko. Lalo na noong nabubuhay pa ang tatay ko. Noong nagka-pandemya ay humina po ang negosyo namin dahil nilimitahan ang mga pagtitipon katulad ng birthday parties, binyag at kasal. Kaya sobra po kaming naapektuhan at kamuntik na ring malugi. Pero unti-unti ay nakakabawi na kami lalo na ngayong lumuwag na ang alert level status sa Metro Manila. Papa Dudut, meron po akong anak, si Johanna. At maglalabing 2 taon na siya sa darating na Disyembre. Anak namin siya ng namayapa kong asawa na si Mirabel. Bago pumanaw, nangako po ako sa misis ko na gagawin ko ang lahat, mabigyan lamang ng magandang buhay ang kaisa-isa naming anak. Hindi po naging madali ang pinagdaanan namin, Papa Dudut. Lalo pat wala ako noon sa poder ng magulang ko. Hindi kasi maayos ang relasyon ko sa kanila, lalo na kay Mama. Simula nang maging kami ni Mirabel, hindi po kami mayaman. Pero dahil nasa abroad si Papa ay meron kaming pera. Kumpara sa pamilya ng misis ko na isang kahig, isang tuka. Kaya walang duda na hindi boto si Mama na maging kami dahil gagamitin lang daw ako ni Mirabel upang umasenso at makaahon sa kahirapan. Natatandaan ko pa kung paano ininsulto at pinagsalitaan ni Mama ng hindi magaganda si Mirabel nang sinama ko siya sa bahay para ipakilala sa pamilya ko.
At kahit na sinasabi sa akin ni Mirabel na ayos lang siya, ay alam ko at ramdam ko na hindi po siya nagsasabi ng totoo. Kung ganon, ikaw pala ang babaeng kinapapaliwan ng anak ko. Kung titignan, wala namang espesyal sa'yo, Ineng. Hindi masyado makinis ang balat mo. Hindi ka rin maputi. Hindi ka kagandahan. At mukhang ngayon ka lang naayusan. Base sa nakikita ko, hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Amir. Ma! Pumreno naman kayo sa mga sinasabi nyo. Nasasaktan ang girlfriend ko. Ayos lang ako, Amir. Saka tama naman ang mama mo. Anong tama sa mga pinagsasabi niya sa'yo, Mirabel? Para sa akin, walang tama sa mga yon. Puro lang yung pang-insulto. Kita mo na, Amir? Si Maribel na rin ang nagsabi. Tama ako sa mga sinabi ko tungkol sa obserbasyon ko sa kanya. Kaya anong kinagagalit mo? Dahil hindi po totoo lahat ng mga sinabi nyo. Ay, alam ko ayaw nyo lang kay Mirabel kaya nagkakaganyan kayo. Ramdam ko yun, ma. Nararamdaman mo naman pala pero bakit tinala mo pa rin yung babae na yan dito at pinakilala sa akin? Akala ko ba gusto nyo makilala si Mirabel? Kaya nga kinausap ko siya at dinala rito sa bahay, ma. Tapos iinsultuhin nyo lang siya at magsasalita ng masakit. Bigla tuloy ako nagsisi na sinama ko pa siya rito eh. Nahihiya ako ngayon sa kanya dahil sa mga pinagsasabi nyo. Sa akin ba nahiya ka? Kasi kung oo, sana naisip mo na hindi ang katulad niyang mukhang mahirap at anak mahirap ang gusto ko para sa'yo, Amir. Oo, sinabi ko nga na gusto ko makilala si Mirabel at ngayon na nakita ko na siya, ayoko siya para sa'yo. Yang itsurang yan, napaka-ordinaryo. Kumpara sa mga babaeng anak ng mga kaibigan namin ng papa mo, walang binatbat tong babaeng to. Wala pa yan sa kalingkingan ng mga yon. Yang ganyan mukha, hindi pwedeng ibida sa iba. Sumusobra na po kayo, ma. Amir, huminahon ka lang. Mama mo pa rin ang sinasagot mo. Mama ko nga siya. Pero naiintindihan ba niya nararamdaman ko? Sarili lang niya iniisip niya. At gusto lang nila ni Papa ang dapat na sinusunod ko. Wala namang mali kung hangarin namin ng papa mo na magkaroon ka ng magandang future, anak. Mga magulang mo kami, kaya alam namin kung anong nakakabuti para sa'yo. Ngayon palang pinagsasabihan ka na namin. Walang magandang maidudulot kundi kahirapan yang babae na yan sa buhay mo. Mahal ko po si Mirabel. Tsaka hindi niyo na kailangan ireto ako sa mga anak ng mga kaibigan niyo. Dahil magsasayang lang kayo ng oras. Mapapahiya lang kayo. Ilang taong ka na ba para malaman ang kahulugan ng salitang mahal? Madali lang sabihin na mahal mo ang isang tao, pero kapag pareho na kayong dumadanas ng hirap, sinisiguro ko sa'yo, aayawan nyo rin ang isa't isa. At hindi malayong mangyari yon kapag nakisama ka pa dyan kay Mirabel, Amir. Kaya ngayon pa lang, maghiwalay na kayo. Mirabel, kahit hindi ka nakatungtong ng college, kaya mo naman umintindi, di ba? Kasi kung oo, nakikiusap ako sa'yo. Humihingi ako sa'yo ng pabor na hiwalayan mo na ang anak ko dahil hindi kayo bagay. Ayoko lang mapariwara si Amir pagdating ng panahon o ang masahol pa ron, dumanas ng hirap ang anak ko kasama ka. Sinabi nang manahimik na kayo, ma. Alam ko po na laki lang ako sa hirap at hindi nakapag-college. Pero hindi naman po ako tamad at mas lalong hindi rin po ako manggagamit. Mahal ko po ang anak nyo. Yun po ang totoo. Sinasabi mo lang yan kasi gusto mo akong maniwala sa'yo. Akala mo magpapauto ako? Hindi! Ibahin mo ako, Mirabel. Galing din kami ng papa ni Amir sa hirap. Kaya alam ko ang nasa isip ng mga katulad mo. Nag-aambisyon kang umasenso at may plano kang gamitin si Amir, matupad mo lang ang pangarap mong yon. Sinasabi ko na sa'yo, ha? Ngayon pa lang, hindi matutupad ang mga balak mo. Maghihiwalay kayo ni Amir sa ayaw at gusto nyo. Papadudot masakit sa kalooban na makarinig ng maanghang na salita sa bibig mismo ng sarili mong magulang. Na tipong imbes na suportahan ka at irespeto sa desisyon mo, lalo na sa pakikipagrelasyon ay ininsulto at minalit pa ni Mama si Mirabel.
Ako po yung hiyang-hiya para sa girlfriend ko ng araw na yon at kahit i-deny niya, alam kong nasaktan siya ng husto. Tagus-tagusan po sa buto ang talim ng dila at mga salita ni Mama at kahit ako na anak niya ay apektado rin. Simula noon ay hindi ko na po dinala ulit sa bahay namin si Maribel at imbes sundin ay sinuway ko po ang sinabi ni Mama na makipaghiwalay sa girlfriend ko. Pinagpatuloy pa rin po namin ni Mirabel ang aming relasyon ng patago. Papa Dudut, pinilit ko pong intindihin ang pinanggagalingan ng mama ko. Kung bakit siya ganon magsalita samantalang palasimba naman siya tuwing linggo. Isa pa ay laki rin sa hirap ang mga magulang ko. Pareho silang nakatira sa squatters area at pinagtagpi-tagping plywood lang ang dingding ng mga bahay nila. Kalawangin ang bubong na madalas tumutulo tuwing tag-ulan at sobrang init naman kapag tag-araw. Malaki ang pagpapahalaga ni na Mama at Papa sa edukasyon at koneksyon. Para sa kanila, yun ang susi upang umasenso sa buhay. Sa kaso ng Papa ko ay nakapunta siya sa iba't ibang bansa kasi tinulungan siya ng dati niyang amo sa factory na pinagtatrabahuhan niya dito sa Pilipinas. Dahil nga sa mga pinagdaanan nila sa buhay, tinanim nila sa utak ko na dapat akong mag-aral ng mabuti at humanap ng mayaman at maimpluwensyang tao na kakaibiganin at sasamahan para hindi ako maghirap sa hinaharap. Pero lahat ng gusto nilang gawin ko ay sinuway ko, Papa Dudut. 23 years old na ako, pero hindi pa rin ako graduate sa college. Paiba-iba kasi ako ng kurso at madalas ding tumigil sa kalagitnaan ng semester. May punto na napuno na lamang sa akin ang mga magulang ko at sila na ang nagdesisyon sa kung ano ang kurso na kukunin ko. Pinakuha nila ako ng may kinalaman sa medisina pero kahit na anong gawin kong aral o intindi sa lessons namin sa klase ay wala talagang pumapasok sa utak ko. Hindi naman po ako bobo, Papa Dudut. Hindi ko lang gusto yung pinag-aaralan ko. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang passion ko. Para kong ibong ligaw na iniraraos lamang ang bawat araw. Bulakbol din po ako sa klase at pabaya sa pag-aaral. Ang resulta tuloy ay mas marami pa akong binagsak na subjects kesa naipasa. At sa tuwing nakikita ni Mama ang grades ko sa class cards namin ay nagagalit siya sa akin. Dahil puro 5 o incomplete ang nakalagay doon. Kulang na lamang ay isuka at ikahiya niya ako bilang anak nila ni Papa noon, Papa Dudut. Hindi ka ba talaga magbabago, Amir? Anong ibig sabihin nito? Hindi mo na naman pinasukan ang subjects mo? Sinabi ko naman sa inyo na ayoko ng kurso ko eh. Kayo lang ni Papa nagpupumilit na maging doktor ako. Iniisip nyo kasi pagdodoktor lang ang paraan para umasenso ako sa buhay. Masama ba na hangarin namin ng papa mo na mapabuti ka? Kapag nagdoktor ka, magiging mabango ang pangalan natin sa lahat ng mga kakilala natin. Pwede ka na rin naming ibida ng papa mo sa mga kaibigan niya. Ayaw mo ba kaming bigyan ng kasiyahan, Amir? Tsaka hindi mo ba naisip na malaki ang pera na pwede mong kitain sa propesyong yan? Tignan mo na lang yung mga... Pwede ba ma? Tumahimik na po kayo. Wala na kayong bukang bibig kundi ibang tao. Gusto lang namin na maging huwaran mo sila, Amir. Hindi ka man lang ba naiinggit sa mga tao na asensado sa buhay? Sige, kung ayaw mo magdoktora, anong gusto mo? Oh, wala ka masabi, di ba? Kasi wala naman talaga tumatakbo dyan sa isip mo. Wala kang gustong marating. Hindi ka man lang ba nag-aalala kung saan ka pupulutin kapag nawala na kami ng papa mo sa mundo? Bakit ko kailangan mag-alala sa mga bagay na hindi pa nangyayari? Mas mahalaga yung ngayon. Ma, hindi po ako masaya. Hindi nakakatulong na pinipilit niyo ka na magdoktor. Kasi hindi ko talaga kaya. Ma, please naman. Makinig kayo sa akin kahit ngayon lang. Nahihirapan po talaga ako.
Wala kang karapatang mahirapan dahil kami naman ang papa mo nagtataguyod sa pamilyang to. Lalo na yung papa mo na nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa, mabigyan ka lang ng magandang kinabukasan. Anak! Huwag ka naman maging swail. Matuto ka makinig sa amin dahil papunta ka pa lang pabalik na kami. Tsaka hindi ka naman dating ganyan ah. Naging rebelde ka lang simula nung maging kayo ni Mirabel. Huwag niyo pong idadamay dito si Mirabel. Wala siyang kinalaman dito. Anong wala? Naririnig mo ba ang tono ng boses mo kapag sinasagot-sagot mo ako? Bastos! Walang modo! Kaugali ng mahirap na lumaki sa magulong paligid. Para sabihin ko sa'yo, Amir, hindi namin ikinapang ng papa mo na mabigyan ka ng magandang buhay para lang umasta kang walang pinag-aralan. Sinabing tumahimik na kayo, ma eh. Wala na bang lalabas sa bibig niyo kundi pang iinsulto? Laman pa naman kayo ng simbahan tuwing linggo. Tapos hindi nalilinis sa mga salita ng Diyos yung budhi niyo. Anong sinabi mo? Napakabastos ng bibig mo, Amir! Kayo po ang bastos, ma. Kung patuloy niyo pong ipagpipilitan na tapusin ko pa ni doktor, baka isang araw, magpakamatay na lang ako. Siraulo ka talagang bata ka! Siraulo na ako, siraulo. Mas gugustuhin ko bang umalis na lang sa bahay na to kung di kayo titigil ni Papa na tutuhin ako ng parang robot. Kasi imbis na pinipilit niyo sa akin na gawin ko isang bagay, sana tinutulungan niyo ako hanapin ang bagay na gusto ko talagang gawin. Sana sinusuportahan niyo ako at hindi minamaliit. Dinadaman niyo pa yung babaeng mahal ko. Huwag kang magsabi ng hindi mo kayang gawin, Amir. Dahil sa oras na umalis ka sa pamamahay natin, wala ka nang babalikan. Hindi mo na kami mga magulang. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na magulang ko kayo. Di ako natatakot kasi wala rin namang mawawala sa akin. Aalis na ako sa bahay na to at hindi niyo ako mapipigilan. Amir! Mag-isip ka na mabuti! Huwag ka magpadalos-dalos! Seryoso ako sa sinabi ko! Huwag mo ako susubukan, Amir! Wala na ba akong dapat pag-isipan? Ang totoo, matagal ko nang gustong umalis sa poder nyo. Bahala na ako sa ako pulutin. Ang mahalaga, malayo ako sa inyo! Hindi ko na po inisip kung saan ako pupunta at ang importante ay makaalis ako sa bahay namin. Nasa tamang edad na naman ako at kahit papaano ay may pera akong naitatabi kaya siguro ay malakas ang loob ko na pagbantaan si mama na lalayas ako sa bahay at buhay nila. Desidido po ako noong putulin na namang ugnayan ang meron kami ng mga magulang ko dahil pagod na akong makisama sa kanila. Ayokong tumanda na habang buhay dinidiktahan nila ako. May sarili akong isip at desisyon, Papa Dudut. Hindi nila ako pwedeng tratuhin na puppet o robot na walang ibang ginawa kung hindi ang magsunod-sunuran sa kanila. Pero aaminin ko, hindi ako mabuting anak. Intensyonal o sinasadya ko na bigyan sila ng sakit sa ulo para sila na rin ang magtakwil sa akin, Papa Dudut. Ginawa ko po yun para ma-realize nila na hindi ako masaya na maging magulang sila. Pagkatapos ko pong magalsa balutan ay nakipagkita ako kay Mirabel. At ang totoo ay matagal na naming pinagpaplanuhan ang magtanan. Hindi rin kasi maayos ang trato sa kanya ng pamilya niya dahil ang mga ito ay ang mga sumusulsol sa kanya para gamitin ako. Ang ibig kong sabihin ay gusto nilang umutang ng pera sa akin si Mirabel para may maibigay sa kanila dahil alam nila na kahit papaano ay asensado kami sa buhay. Pareho pong toxic ang mga taong nakapaligid sa amin kaya nagdesisyon kami na umalis sa poder nila. Dala, Papa Dudut, ang pag-asa na magiging mabuti sa amin ang kapalaran. Magkasama naming pinuntahan ni Mirabel ang terminal ng bus. Sumakay kami sa pinakaunang bus na naghihintay doon at umupo sa pinakadulo. Hindi ko na po babanggitin kung saan yon papunta dahil hindi ko na rin naman yon maalala. Hindi na mahalaga. Ang higit na mas importante ay makapagsama na kami ni Mirabel. Bubuo kami ng sarili naming pamilya at magiging masaya, Papa Dudut. Ay, Barangay Love Stories Nationwide Back to Back Sunday. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Maraming babae
ay ang nirereto sa akin ni na mama at papa na higit daw na mas maganda at may pinag-aralan kesa kay Mirabel. Hindi ko po mapilit ang sarili ko na gustuhin sila kasi meron nang nagmamay-ari ng puso ko. Walang iba kundi ang nanay ng anak ko, Papa Dudut. Kolehiyo ako noon nang makilala ko nga si Maribel. Tendera siya ng ihaw-ihaw malapit sa eskwelahan namin. Hindi niya ako suki pero si Maribel ang humabol at bumugbog sa magnanakaw na kumuha ng wallet ko ng araw na yon. Doon ako nagsimulang magka-interes sa kanya dahil sa tapang na ipinakita niya. Bukod doon ay maganda po ang misis ko, Papa Dudut. Morena at makinis ang balat niya, malayong malayo sa sinasabi ni Mama noon na itsura niya. Mahaba at maalon ang kanyang buhok at higit sa lahat ay masayahin siya at positibo sa buhay. Naging malapit kami sa isa't isa at nagkagustuhan. Hindi mahilig po sa material na bagay si Mirabel at hindi niya ugali na manggamit ng tao. May prinsipyo siyang pinangahawakan, yon ang maging masipag at madiskarte sa buhay para umasenso. Nang ligawan ko siya, alam ko ang klase ng buhay na kinalakhan niya. Katulad yon ng sa mga magulang ko. Maliit lang ang bahay nila na nakatirik sa pinakamahirap at mataong barangay sa lugar namin. 5 ang kapatid ni Mirabel at kasama ang mga magulang nila. Para silang sardinas na nagsisiksikan sa bahay nila. High school lang ang natapos ni Mirabel dahil sa kahirapan. Isinantabi na lamang niya ang pangarap na maging teacher at natutong magbanat ng buto para kumita ng pera. Papadudot matapos naming magtanan, nagpakasal po kami sa huwes ni Mirabel at nangupahan. Nagsimula na rin ako maghanap ng mapapasukang trabaho pero aminado ako na nahirapan ako dahil dropout ako sa eskwelahan. Hindi rin maganda ang credentials ko kaya walang kumpanya ang gustong kumuha sa akin. Sa kabila ng lahat ay palagi pa rin pong pinapaalala sa akin ni Mirabel na huwag akong sumuko. Subukan ko lang daw ng subukan hanggang sa may tumanggap sa akin. Hindi na rin ako naging mapili sa trabahong pinapasok ko. Basta legal at kikita ako ng pera, Papa Dudut. Noon ko po naranasang maging boy o tagabantay sa warehouse ng soft drinks. Naging assistant butcher o tagakatay po ako ng baboy. Naranasan ko rin po mag-tricycle driver, naging pahinante rin po ako at sa huli ay konduktor sa bus naman. Nang panahon na yon, pinagbubuntis na ni Mirabel ang anak namin. Kaya lalo lang ako nagsumikap na kumita ng pera dahil wala kaming ipon. Hindi nga nagtagal ay pinanganak na nga po ni Mirabel si Johanna. At sa loob ng 10 taon ay naging masaya at buo kaming pamilya. Pero hindi pa rin kami umaasenso. Kung hindi kulang ay sakto lang ang kita ko sa pagkukonduktor, Papa Dudut. Wala pa rin kaming ipon at halos lahat ng pera namin mag-asawa ay naipangtutustos namin sa pag-aaral ng anak namin. At ang isa sa kinakatakutan ko ay yung wala akong madukot na pera sakaling kailangan namin katulad ng biglang magkasakit ang misis ko. Oh, mahal. Nandiyan ka na pala. Sa itsura mo, mukhang daig mo pa ang sundalong sumabak sa gera. Tingnan mo, ang gulo ng buhok mo. Tsaka di ba puti yung damit mo kanina pag alis mo? Bakit naging putim na ngayon? Hindi ka nagkakamali sa sinabi mo dahil galing talaga ako sa gera. Pasensya na kasi mukhang kailangan na naman itong damit ko ng mahaba-habang babaran at kusutan. Walang problema doon. Sanay ang mga kamay kong maglaba, mahal. Pero teka, kumain ka na kaya doon sa mesa? Nagluto ko ng sinigang na bangus. Mamaya na, mahal. Gusto ko munang umupo. Pero, wow! Sinigang na bangus talaga ang ulam? Paborito ko yun. Mukhang mapaparami kain ko mamaya.
Alam kong paborito mo yon, kaya naisip ko na yun ang lutuin. Tuwang-tuwa rin si Joanna nung malaman niyang sinigang na bangus ang ulam natin. Alam mo naman yung anak mo, mahilig siya sa sabaw. Sinabi mo pa. Nasaan nga pala si Johanna? Himala. Hindi yata niya ako sinalubong. Johanna? Johanna, anak! Nandito na ang tatay! Amir, hinaan mo ang boses mo. Baka maistorbo mo ang anak natin. Bakit? Ano bang ginagawa niya? Tay! Andyan na po pala kayo! Payakap po ako! Tay! Amoy pawis naman kayo! Gusto sana kitang pigilan kaso dumire-diretso ka. Galing sa trabaho ang tatay mo, Joanna. Natural na mag-amoy pawis siya. Saka hindi ka pa naman naglilinis ng katawan, pareho lang kayong amoy araw. Grabe naman kayong magsalita, Nay! Ano bang pinagkakabalahan mo, anak? Nagbabasa po ako ng libro, Tay. May pinahiram kasi sa akin yung kaklase ko. Gusto niyo po bang makita? Wow! Sige, nak. Mamaya titingnan ko. Napakahilig talagang magbasa ng anak mong yan, Amir. Kapag nagagandahan siya sa isang libro, tinututukan talaga niya ng husto. Minsan ako na lang ang napapagod at inaantok sa ginagawa niya eh. Paano yung karamihan sa mga binabasa niya? Pang high school na. Nakalimutan yata ng anak natin na nasa elementary pa lang siya. Nay, hindi ko po yun nakakalimutan. Gusto ko lang talaga magbasa ng pang high school. Naiintindihan mo naman ba? Yung iba po, yung mga hindi ko naiintindihan, sinusulat ko po sa papel. Tapos hahanapin ko po sa library namin. Minsan po nagtatanong ako sa teacher ko. Matalinong bata talaga tong anak namin. Tay, hindi na po ako bata. Tsaka matalino po ako kasi mana po ako sa inyo ni nanay. Hindi lang matalino ang anak natin, Amir. Magaling din mambola. Sinabi mo pa. Nay, hindi po yun bola. Ayos ka lang ba, mahal? Sa tunog ng ubo mo mukhang masama na yan, ah. Nung nakaraang araw pa po inuubo si nanay, Tay. Sabi niya ayos lang siya. Ininuman lang daw po niya ng katas ng oregano. Kaso hindi naman effective kasi inuubo pa rin po siya. Mahal, baka kailangan uminom ka na ng gamot. Alam mo naman na hindi ako mahilig uminom ng gamot, diba? Masanay ang katawan ko sa mga herbal. Nag-aalala lang kami ni Johanna. Mamaya iba na pala yan. Di na kayang pagalingin ng simpleng halamang gamot. Ayos lang ako, maniwala kayo. Mabuti pa, maghahain na ako doon para sabay-sabay na tayong kumain. Johanna, anak, pwede bang tulungan mong maghain si nanay? Siyempre, pwedeng-pwede po. Kanina pa po ako excited na matikman yung ulam natin eh. Tay, tara na. Huwag na kayong umupo dyan. Kumain na tayo. Sabi niyo bawal paghintayin ng grasya. Napakamatandain mo talaga, anak. Mana lang po ako sa inyo. Ang akala namin ay simpleng ubo lamang yun pala ay tuberculosis na ang dumapo kay Mirabel. Kaya pala hindi na rin yon mapagaling ng simpleng halamang gamot at dahil huli na bago naagapan ay lumala po ang sakit niya at nakaapekto na ito sa kanyang puso. Nagkaroon din siya ng pulmonya kaya lalo lang nabugbog ang baga niya. Dahil nga po sa sunod-sunod na sakit na tumama sa kanya ay naospital si Mirabel at naratay sa higaan. Wala po kaming sapat na pera pampaospital niya, Papa Dudut. Hindi na rin kasi ako makabale sa pinagtatrabahuhan ko. Gawa ng mga cash advance na hindi ko mabayaran dahil hindi ako pumapasok sa trabaho kasi binabantiyan ko ang misis ko. Noong panahon na yon ay pansamantala na rin pong uminto sa pagpasok sa eskwelahan si Johanna. Hindi ko kasi kayang pagsabayin ang pag-aasikaso sa kanya at sa nanay niya. Tapos kailangan ko pang magtrabaho para kumita ng pera kaya minsan siya ang pinagbabantay ko kay Mirabel. Wala po akong magawa ng panahon na yon para tulungan si Mirabel sa sakit na dumapo sa kanya bukod sa haplusin ang likod niya kapag sinusumpong siya ng matinding ubo. Naiiyak po ako kapag nakikita ko siyang dumadaing sa sakit. Pero pinilit kong magpakatatag alang-alang sa mag-ina ko.
Kaso, galit yata ang Diyos sa akin dahil pagkaraan lang ng 2 linggo ay kinuha na niya sa amin si Mirabel Papadudut. Patay na ang asawa ko, ang babaeng pinakamamahal ko. Para po mailibing namin si Mirabel sa desenteng sementeryo ay nagpunta ako sa munisipyo sa bayan namin para humingi ng tulong pinansyal. Kung sino-sino rin pong mayayaman at kilalang taong nilapitan ko, Papadudut. 3 araw lamang na binurol si Mirabel dahil yun lang ang kinaya ng perang nalikom ko. Tapos ay nilibing na siya sa isang apartment type na limingan sa pampublikong sementeryo sa lugar namin. Nang mga panahon na yon ay tuliro ang isipan ko, Papadudut. Pakiramdam ko, naglalakad ako ng walang katapusan sa isang dimensyong kulay itim at pilit kong hinahanap ang liwanag para makaalis doon pero hindi ko naman po ito makita. Para kong dilat na bulag at ginusto ko na lamang ding mamatay ng araw na isemento ang nicho ni Mirabel dahil ano pang saysay ng mabuhay sa mundo kung kasama rin niyang inilibing ang puso ko. Kulang ang kaalaman ko sa pagiging magulang. Ni hindi ko nga kayang itali ng maayos ang buhok ni Johanna. Paano pa kaya ang buhayin siyang mag-isa? Ilang linggo ang mabilis na nagdaan matapos ang libing ni Mirabel, lalo lamang akong kinain ng pagdududa sa sarili kong kakayahan na mabigyan ng magandang buhay ang anak namin. Yun din ang dahilan kung bakit puro negatibo na lamang ang naiisip ko. Pumasok pa rin naman ako noon sa trabaho, pero wala ako sa sarili. Madalas, nakakaabala na lamang ako sa iba kaya kinaiinisan nila ako. Tapos yung kakarampot na sweldo ko na para sa pangkain namin ni Johanna, nagagastos ko, pambili pa ng alak. Gusto ko kasing magpakalasing para makatulog. Ayaw kasing huminto ng isip ko sa pag-iisip tapos lagi din po akong umiiyak. Oo, napapabayaan ko na rin si Johanna. Pero kahit ganoon ay naging maunawin sa akin at sa pinagdaraanan namin ang anak ko, Papadudut. Lagi niya rin akong inaasikaso kapag nakikita niya akong nakahandusay sa sahig dahil sa labis na kalasingan. Hindi ko rin siya kinakita ng inis o pananawa sa akin dahil alam niyang nahihirapan ako at nasasaktan sa pagkamatay ng nanay niya. Tay, umiinom na naman po kayo. Sorry anak. Alam ko nag-promise ako sa'yo na hindi na ako iinom pero hindi ko natupad. Pasensya ka na kasi mahina ang loob ng tatay ha. Nangungulila pa rin ako sa nanay mo. Nagiging mahina po talaga ang tao kapag nasasaktan, Tay. Hindi niyo po yun kasalanan. Normal na makaramdam kayo ng lungkot dahil malungkot naman po ang nangyayari sa paligid niyo. Salamat kasi naiintindihan mo si tatay. Sa totoo lang, hindi ko alam paano na tayong dalawa ngayong wala ng nanay mo. Hindi ko napaghandaan na maaga siyang kukunin sa atin ng Diyos. Gusto ko magalit sa Diyos, anak. Kasi hindi siya para sa atin. Tay, huwag po kayong magalit sa kanya. Lagi po kasing sinasabi ni nanay nung buhay pa siya na mapagmahal po ang Diyos at mabuti po siya. Kung ako po yung tatanungin nyo, malungkot pa rin po ako katulad nyo. Gabi-gabi, tinatanong ko rin po si Papa Jesus kung bakit kailangan po niyang kunin si nanay sa atin. Tayo na nga lang pong 3 yung magkakasama na wala pa siya. Akala ko po paggising ko, alam ko na po yung sagot sa mga tanong ko. Pero hindi pa rin po pala. Hanggang sa tinigilan ko na lang po magtanong. Tapos unti-unti, tinatanggap ko na po na sa buhay po ng tao, may mga pangyayari na hindi natin mapipigilan. Tsaka kahit po paghandaan natin to, masasaktan pa rin po tayo, Tay. Anak, sorry ah. Kasi nakalimutan kita.
Sarili ko lang iniisip ko dahil akala ko ako lang apektado. Hindi ko alam. Nagdadamdam ka rin pero sa kabila ng lahat, pinipilit mong maging okay. Mahirap pong pilitin na maging okay kapag hindi ka po talaga okay, Tay. Ang ginagawa ko po, hinahayaan ko pong malungkot yung sarili ko kapag nalulungkot ako. Kung kailangan ko pong umiyak, umiiyak ako. Pero kapag napagod ako, tumatahan ako at saka nagpapahinga. Sabi ng teacher namin, wala pong tamang timpla para maging masaya ang isang tao. Ang kailangan lang gawin, appreciate po natin yung mga maliliit na bagay na pwedeng magpangiti sa atin. Napapangiti po ako kapag maganda ang panahon tsaka mahangin kasi pinapayagan ako ni Nani na maglaro sa labas eh. Napapangiti rin po ako kapag dumadaan si Mang Tobits na may tindang ice cream. Diba? Lagi po ako nagtatabi ng 5 piso sa baon ko para makabili sa kanya. Paborito ko po yung keso tsaka ubi flavor ng ice cream niya. Ang sarap po kasi. Tay, nakakahawa po ang ngiti at pwede mo po yung ipasa sa ibang tao para makaramdam po sila ng saya sa puso nila. Kahit masakit na mawalan ng nanay, meron pa naman po akong tatay. At kapag naiisip ko po yon, nagiging masaya na rin po ako. Sana, nak. Isang araw matutunan ko rin ngumiti at maging masaya katulad mo. Naniniwala po ako na matututunan niyo yon. Kaya niyo kasi nagmana ako sa inyo, di ba? Matapang, walang inuurungan. Ay mali, meron pala kayong inuurungan. Si nanay. Pangako, nak. Magsisikap ako na ayusin ang sarili ko katulad ng ginagawa mo. Sabi mo nga, matapang at walang inuurungan ng tatay, di ba? Bukod sa nanay mo. Kasama niyo naman po ako, Tay. Hindi ko po kayo iiwan. Kayo rin, di ba, Tay? Hindi naman kayo aalis. Kasi iiyak po talaga ako. Anak, may awa ang Diyos. Sana pagkalooban niya pa ako ng mahabang buhay para maalagaan ka. Para mapalaki ka at mabigyan ng magandang kinabukasan. At kahit hindi na natin kapiling ang nanay mo, sinisiguro ko na magiging proud siya sa'yo kapag nagkita-kita na tayo sa susunod na buhay. Hindi lang po sa akin, kasama po kayo. Dahil kinaya nyo, kasama ako. Mahal na mahal kita, Johanna, anak. Mahal ko rin po kayo, Tay. Tahan na po. Tahan na. Nung pinagbubuntis ni Mirabel si Johanna ay laging laman ng panalangin ko sa Diyos ay huwag sanang magmana sa akin ang magiging anak namin. Yung bang swail, palasagot sa magulang at walang utang na loob. Habang nararanasan ko kasi yung hirap ng buhay sa labas ng poder ng mga magulang ko, ay marami akong bagay na naisip. Sabi ko sa sarili ko ay sana pala nagtapos ako ng kolehiyo kahit na hindi ko gusto yung kurso ko. Para kahit papaano ay madali sa akin na makapasok ng trabaho dahil may diploma ako. O kung sana, mas nagsikap at nagtiyaga pa ako sa pag-aaral. Kaso naging matigas ang ulo ko. Naging mapagmalaki ako sa magulang ko at umalis sa bahay namin. Nang dumating sa buhay naming mag-asawa si Johanna ay pinalaki namin siya na may pagmamahal sa puso, Papa Dudut. Importante para sa aming mag-asawa na maintindihan ng anak namin ang isang sitwasyon na para bang siya mismo ang nakakaranas nito. Sa ganung paraan ay matututo siyang makisimpatya sa kanyang kapwa. Ginawa namin ni Maribel ang lahat para gabayan si Johanna nang hindi siya mapariwara o maging masamang bata. At sa paglaki ng anak namin ay nakikita namin ni Mirabel kung gaano siya ka-espesyal. Malawak po ang pangunawa ni Johanna sa nararamdaman ng isang tao. Kaya alam na alam niya kung paano pagaanin ang loob ko ng panahon na halos bumigay na ako, Papa Dudut. Kahit ako yung tatay, ang anak ko ang tumulong sa akin at umalalay hanggang sa bumalik ako sa sarili. At kahit mahirap ay nagdesisyon akong ipagpatuloy ang buhay naming mag-ama. Kaya lang kung kailan desidido na ako, saka naman ako nakatanggap ng malungkot na balita. Pagdating ko sa pinagtatrabahuhan ko ay kinausap ako ng management namin para sabihin
inaalis na nila ako sa serbisyo. Hindi kasi maganda ang record ko at marami rin akong pagkakamali at abala na nagawa noon nung wala pa ako sa sarili. Sinubukan kong magmakaawa sa kanila pero hindi nila ako pinakinggan. Binigay na lang nila sa akin ang huling sweldo ko at pinaalis na ako. Malungkot ako pag uwi ko sa bahay pero agad akong kinain ng labis na takot nang makita ko nakahandusay sa sahig si Johanna. Walang malay at inaapoy ng lagnat ang anak ko. Na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Dinala ko kagad sa ospital si Johanna at nalaman kong may dengue pala siya. Kulang na lamang ay mabuwal ako sa pagkakatayo dahil alala po ako sa anak ko, Papa Dudut. Sa isip ko ay wag naman pati siya ay kuhanin ng Diyos sa akin. Kung magkataon ay isa na lamang ako pupulutin. Wala pang isang taong simula nang mawala sa amin si Mirabel at hindi ko kakayanin kapag nawala din sa akin si Johanna. Ang bata-bata pa ng anak ko at marami pa siyang pangarap sa buhay, lugar na gustong puntahan at maranasan. Hindi ko na lang namalaya na umiiyak na pala ako ng panahon na yon habang tinitignan si Johanna na walang malay at inaasikaso ng mga doktor. Nakahinga ako ng maluwag nang buwabad ang lagnat niya pero hindi ibig sabihin na iligtas na siya. Sinabi sa akin ng doktor na kailangang obserbahan ang anak ko at malaki rin ang tsansa na salinan siya ng dugo pag nagkataon. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng perang gagastusin namin ni Johanna sa pagpapagamot sa kanya, Papa Dudut. Wala na akong trabaho, walang ipon, walang malalapitan dahil dayo lamang kami sa lugar namin. Pero gusto kong ilaban ang buhay na at kaligtasan ni Johanna. Kaya naman naging desperado na ako. Marami po akong masasamang bagay na naisip gawin pero kagad ko rin pong sinawayang sarili ko. Alam ko kasi na walang maidudulot na maganda ang magpadalos-dalos. Sa huli ay mupupo ako sa isang sulok at nagdasal sa Diyos. Marami po akong sinabi sa Kanya. Marami akong hiniling pero ang namumukod tanging bagay lamang na gusto kong mangyari ay iligtas niya ang anak ko. Doon ko po biglang naalala ang magulang ko, Papa Dudut. Simula nang umalis ako sa amin, isang beses lamang ko silang sinubukang kumustahin. Nalaman ko pa na namatay na ang papa ko pagka-uwi dito sa Pilipinas pero hindi po ako nagpakita sa burol at libing niya. Siguro dahil natatakot ako na sumbatan ng nanay ko o ipahiya kaya tinis ko na lamang na magluksa na malayo sa kanila. Alam ko na galit sa akin ang mga kamag-anak ko lalo na si Mama. Pero wala na akong ibang maisip na pwedeng hinga ng tulong kundi siya lamang. At kung kinakailangan kong lumuhod para lamang tulungan niya ako ay gagawin ko. Mailigtas ko lamang ang anak ko, Papa Dudut. Doon po ako nag-decide na umuwi sa amin at sa unang beses pagkaraan ng 10 taon, nakaharap ko ang mama ko. Kitang-kita ko na dismayado siya at hindi masaya sa pagdating ko ng araw na yon sa bahay namin. Anong ginagawa ng suwail kong anak sa pamamahay ko? Diba, sinabi ko sa'yo noon na kapag umalis ka rito, wala ka nang babalikan? Ma, alam ko malaki kasalanan ko sa inyo ni Papa. At walang gabi simula ng araw na umalis ako sa bahay natin na hindi ko kayo naisip. Nagsisisi rin po ako kasi inuno ko ang pride ko. Hanggang sa mawala si Papa, hindi po ako nagpakita sa inyo. Kung ganon, bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot sa harap ko? Sana pinangatawanan mo na hindi magpakita sa akin hanggang mamatay ako, Amir. Lalo mo lang pinasasama ang loob ko dahil umuwi ka pa talaga dito sa bahay. At nasan nga pala si Mirabel? Himala! Hindi mo yata kapuntot ang babaeng yun. Huwag mong sabihin na naghiwalay na kayo. Iniwan ka na niya kaya gusto mo nang bumalik sa pamamahay na to? Ano? Sabihin mo, tama ba ako?
Wala na po si Mirabel, ma. Wala na? Ibig mong sabihin, iniwang ka na niya at sumama na siya sa ibang lalaki? Kabalintik na babaeng yon. Pinatunayan lang niya na wala siyang delikadesa. Nagawa mo kaming suwayin noon ng papa mo nang dahil sa kanya tapos ang lakas ng loob niyang iwanan ka? Hindi po sumama sa ibang lalaki si Mirabel, ma. Patay na po siya. Totoo ba ang sinabi mo, Amir? Opo, mama. Totoo po yun. Patay na po ang babaeng pinakamamahal ko. Ang asawa ko at ang nanay ng anak namin. Baging langit. Ano ba nangyari, anak? Nagkasakit po si Mirabel. Ang akala namin, simpleng ubo lang na mapapagaling ng halamang gamot pero tuberculosis na po pala. Hanggang sa nagkaroon na po ng iba't ibang komplikasyon tulad ng pulmonya. Naapektuhan din po ang puso niya. Ilang araw din po siya sa ospital bago siya namatay, Mama. Ang sakit-sakit po na mawala ng minamahal sa buhay. Bigla ko naalala yung pakiramdam na nawala si Papa pero hindi ako nakauwi para pumunta sa burol at libing niya. Natatakot po kasi ako sa sasabihin niyo sa akin, Ma. At nahihiya rin ako dahil ganito lang ako. Sorry, Ma. Kasi naging masamang anak ako sa inyo ni Papa. Marami po akong pagsisisi. Alam ko na huli na ang lahat dahil hindi nyo na ako mapapatawad. Pero naglakas loob pa rin ako pumunta rito para hingin ang tulong nyo. Kailangan ko lang po ng pera. Dahil ang anak naman namin ni Mirabel na si Johanna ang nasa ospital at nasa bingit ng kamatayan. Wala po akong pampagamot sa kanya, Ma. Kaya please, tulungan niyo po ako. Kahit utangin ko na lang yung pera, babayaran ko na lang po pag nakaluwag-luwag na ako. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Dahil hindi ko kakayanin kapag pati ano ko nawala sa akin. Luluhod po ako, Ma. Anak! Kinakailangan. Ano ba? Tumayo ka nga riyan, Amir. Hindi mo na kailangan gawin yan, anak. Apo ko ang pinag-uusapan natin dito. Anak niyo. At hindi ako ganun kasamang tao para pairali ng pride at galit ko dahil mahalaga sa akin ang buhay ng bata. Halika na, Amir. Tumayo ka na riyan. Ayusin mo ang sarili mo at samahan mo ako sa bangko para makapag-withdraw tayo ng pera. At pagkatapos, anak, pwede ko bang makita si Joanna? Opo. Sigurado matutuwa po ang anak ko kapag nakilala na niya kayo, Ma. Maraming salamat po sa tulong niyo. Marami po akong bagay na pinagsisisihan sa buhay ko at isa na doon ay hindi ako naging mabuting anak sa mga magulang ko. Hindi masamang tao sina Mama at Papa at lagi nilang sinasabi para sa akin ang lahat ng ginagawa nila. Pero hindi ako naniwala doon at ang iniisip ko ay pinaghihigpitan nila ako dahil gusto nilang pasakitan ang buhay ko. Pero hindi ganoon ang mga magulang at hindi likas sa kanila ang maging masamang tao, lalo sa mga anak nila. Kaya kahit alam ko na may tampo pa rin sa akin si Mama ay hindi niya ako natiis. Tinulungan niya pa rin ako at pinahiram ng perang panggastos kay Johanna habang nasa ospital. At hindi po doon natapos ang pag-alalay sa akin ng magulang ko. Dahil kusa po siyang sumama papunta sa ospital para personal na makita ang apo niya. Magaan po ang loob ni Mama kay Johanna, Papa Dudut. Siyang nagbantay sa apo niya habang naghahanap ako ng mapagkakakitaan. Hindi nga nagtagal ay bumuti ang kalagayan ni Johanna at tuluyan ang gumaling. Nakilala na rin niya ang lola niya at kaagad din siyang naging close dito. Natutuwa po ako kapag nakikita silang nagbabanding na maglola at nakagagaan lang sa puso at nakakaramdam ako ng labis na kasiyahan. Sa kabila ng lahat ay hindi kagad balik yung turingan namin ni Mama sa isa't isa. Natural dahil masama pa rin ang loob niya sa akin. Kahit na nakalabas na si Johanna sa ospital at nakauwi na kami sa bahay namin, hindi pa rin po ako magawang tignan ng diretsyo o kausapin man lang ni Mama.
Nang time na yon ay naninikip ang dibdib ko kasi anumang sandali ay aalis na siya at uuwi sa bahay namin. Sinigurado lang talaga niya na maayos kaming mag-ama bago siya umalis. Pero ayoko mangyari na basta na lamang niya kaming iwanan nang hindi kami nagkakausap o nagkakasundo. Aminin ko, Papa Dudut, na miss ko na ang magulang ko. At si Mama na lamang ang meron ako, kaya naman gusto kong sulitin yung pagkakataon na makasama siya tulad noong bata pa ako. Pero hindi ko alam kung paano ipakita yung damdamin na yon. Kasi natatakot ako na baka hindi yon tanggapin ni Mama. Baka sisihin lamang niya ako at sabihin tama siya noon nang sabihin niyang paparusahan ako ng Diyos sa pagiging suwail at masamang anak sa kanila ni Papa. At hindi ko po alam kung gaano ako kahandang tanggapin ang mga masasakit na salitang yon kung ganon nga ang mangyayari. Pero sadyang mabuti ang Panginoon dahil kapag walang kakayahang magsabi ng nararamdaman nila ang mga matatanda, ginagamit niyang instrumento ang mga bata. At sa pagkakataong yun ay kinasangkapan niya si Johanna para magkaayos kaming mag-ina. Una na niyang niyaya si Mama na sa sala bago tinawag sa kwarto. Pagdating ko doon ay takang-taka ako kasi ang seryoso ng mga itsura nila. Natakot pa nga ako na baka magkatotoo na yung mga bagay na ayaw kong marinig. Pero sa isip ko, kung kailangan kong pagalitan ni Mama sa harap ng anak ko ay tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib dahil nagkasala ako sa kanila ni Papa. Lola, di ba may sasabihin po kayo kay tatay? Sabihin niyo na po kasi nandito na siya. Ano kasi, Apo? Hindi ko alam paano mag-uumpisa. Lola, nakalimutan mo na ba yung pinractice natin? Johanna, anak, ano ba yung sinasabi mo sa lola mo? Maganda po sa kanya mismo manggaling, tay. Sige na po, Lola. Para po malaman na rin ni tatay. Sigurado po matutuwa po siya. O sige na nga. Basta sabi mo, Apo, naniniwala ako. Amira, anak. Ang totoo, gusto kong humingi sa'yo ng tawad. Nagalit ako sa'yo nung husto nung araw. At kahit nitong nagkita tayo, sinisisi pa rin kita at pinagsalitaan ng hindi maganda. Naisip ko, bakit kailangan kong gawin yun? Lalo sa'yo na anak ko. Nahihiya ako sa sarili ko dahil isinantabi ko ang nararamdaman mo nung araw. Hindi ka namin pinakinggan ng papa mo at pinilit namin gawin mo ang gusto namin. Hindi ka namin masisisi kung napagod ka na lang makisama sa amin at mas pinili mo na lang na umalis sa bahay natin. Ay, pag-alis mo, nagalit kami ng husto at sinabing itinatakwil ka na namin bilang anak. Pero meron bang magulang na kayang tiisin ang anak nila? Wala, Amir. Wala. Araw-gabi kaming nangulila sa'yo at naghintay sa pagbabalik mo. Pero hindi ka nagpakita sa amin. Iniisip ko na masama kang anak dahil natiis mo kami ng papa mo. At mas nadagdagan lang ang galit ko sa'yo nang hindi ka magpakita sa burol at libing niya. Sa huli, napagtanto ko na hindi pala ako galit sa'yo, kundi sa sarili ko. Kasalanan ko bilang nanay mo kung bakit mo kami sinuway noon. Kami ng papa mo ang nagtulak sa'yo na magalit sa amin dahil hindi kami naging mabuting magulang. Kaya Amir, anak, patawarin mo si Mama. Bago namatay ang papa mo, nagsabi siya sa akin na ihingi ko rin siya ng kapatawaran sa'yo. Patawarin mo kami sa mga hindi magandang nagawa namin sa'yo at kay Mirabel. Napatawad ko na po kayo, Ma. Sa totoo lang, matagal na. Kayo ni Papa. At kung nabubuhay si Mirabel, siguradong ganon din ang gagawin niya. Salamat, anak. Maraming salamat dahil binigyan pa ulit tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkita at magkasama. Dininig niya ang gabi-gabi kong dasal na ibalik ka niya sa akin bago pa ako mawala sa mundong to. Yun din po ang panalangin ko sa Panginoon. Na sana magkaayos na tayo dahil miss na miss ko na po kayo, Ma.
Pwede po ba ako maglambing sa inyo? Pwede ko po ba kayong yakapin? Aba, oo naman. Halika, dali. Naku, miss ko talagang mayakap ka, anak. Ang tagal na rin kasi nung huli. Ako rin po. Miss ko na kayo. Pangako, lagi po namin kayong dadalawin ni Johanna sa bahay niyo para makapag-bonding po tayo. Bakit pa kayo pupunta kung pwede naman kayong sumama sa akin at doon na tumira? Amir, anak, ako na lang mag-isa sa bahay natin simula nang umalis ka at mawala ang papa mo. Napakalungkot ng lugar na yon at matanda na rin naman ako. Sana pumayag ka para naman mabigyan ng buhay at kasiyahan ng bahay natin dahil doon na kayo titira nitong si Joanna. Sigurado po ba kayo, Ma? Abay, oo naman. Ikaw na lang ang hinihintay naming pumayag kasi pareho kaming excited nitong anak mo na umuwi sa bahay natin. Totoo po yun, Tay. Sabi ni Lola, marami daw po dong laruan. Tapos pwede din daw po akong mag-aral doon. Malaki daw po tsaka maganda yung mga school doon eh. At sigurado marami po akong magiging kaibigan. Kung yan ang gusto niyo maglola, may magagawa pa ba ako? Dalawa kayo, isa lang ako. Talo ko. Salamat, anak. Pero Tay, promise mo uuwi pa rin tayo dito para dalawin si nanay ha? Kasi baka po magtampo siya kapag hindi natin siya binisita. Lalo na po kapag birthday niya. Pangako, anak. Palagi nating bibisitahin ang nanay mo rito. Kahit wala na siya sa piling natin, lagi naman siyang nakabantay. Lalo na sa'yo. At nandito pa rin naman ako. Hindi man ako yung best tatay, pero gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. Pangako yan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kayo ng mama mo. Mahal ko rin kayo, Ma. Tay, Lola, group hug na! Ay, nako. Papa Dudut, bago kami lumuwas ng Maynila ay binisita muna namin ang puntod ni Mirabel at nag-alay kami ng panalangin. Umaya pa nga si Mama habang nagdarasal. Sigurado ako na humingi siya ng kapatawaran sa misis ko. Ang laman naman ng dasal ko ay ang pangako sa kanya na aalagaan at mamahalin at poprotektahan ang anak namin. Magiging mabuting tatay ako kay Johanna at anak kay Mama. Naisip ko na kahit wala na si Mirabel ay iniwanan niya ako ng isang maganda at buhay na alaala. Si Johanna ang pinakamamahal naming anak. Sa kasalukuyan ay masayang-masaya po ang munti naming pamilya ni Johanna kasama si Mama. At bagaman itong nakaraang taon ay napapadalas ang pagkakasakit niya dahil sa edad niya ay palagi pa rin pong dinidinig ng Diyos ang dasal ko na pahabain pa ang buhay ni Mama dahil hindi ko pa po naibabalik yung mabubuting bagay na nagawa nila sa akin ni Papa noong araw. Bilang isang anak, responsibilidad kong ibalik ang pagmamahal at pag-aalaga sa akin ng mga magulang ko. At bilang magulang, responsibilidad kong panatilihin ang pag-ibig na yon sa aking anak, Papa Dudut. Marami po akong aral na natutunan sa buhay ko at isa na doon ay ang pagbabalik loob at paghingi ng tawad sa mga tao na nasaktan natin. Natutunan ko ring tanggapin at kilalanin ang mga kahinaan ko na siyang napapakinabangan ko ngayon bilang inspirasyon na maging malakas at matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko, Papa Dudut. Sana'y nakapagbigay ng aral, inspirasyon at pag-asa ang kwentong binahagi ko. Tandaan po natin na maiksi lamang ang buhay. Piliin nating ngumiti at maging masaya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay forever, Amir. Mga kapuso, kapag may pagkakataon tayo na magsisi sa mga kasalanan na nagawa natin sa isang tao ay gawin na po natin. Dahil mas madaling humingi ng kapatawaran at magpatawad kung pare-pareho po tayong nabubuhay sa mundong ito. Mga kabarangay, hindi madaling magbalik loob na may pagsisisi sa puso. Ano po? Isa yung proseso kung saan ay kinikilala natin ang mga kahinaan natin habang ginagawa ang lahat upang mapabuti
ang ating mga sarili. Mahirap man sa umpisa pero rewarding yung pakiramdam sa dulo at wag po tayong magsawang magbago tungo sa mas magandang version ng ating mga sarili. Maraming salamat po mga kapuso sa pagsama sa ating programa. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Every night I say